Ayan guys, magbabasa tayo ng Bible ngayon, no? Kasi wala naman tayong pasok ngayon. So, ito yung pinaka-the best dyan, no? So, dito na tayo sa guys. Nagsimula tayo sa book ni Mateo, no? Mula chapter 1 hanggang sa tuloy-tuloy tayo hanggang sa kasihan tayo ng banal na espiritu, no? So, dito tayo sa chapter 3. Chapter 3:11, no? Sabi dito, no? Chapter 3 verse 11, no? Binabautisman ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. So yan, no? So ito yung mga masamang tao, no? Ito yung palagay, no? Dito isang talinghaga ni Jesucristo, no? Ng salita ng Panginoon, no? Na ang hintabi niya ay ihiwalay ng Diyos ang mabuti sa masama, no? Ihiwalay niya. Kumakatawan ito sa ipa, no? Sa ipa. Ang ipa, no? Kumakatawan ito sa ating mga kasalanan. Kapag hindi ka mabuti, dito ka susunugin ka sa apoy na hindi mamatay kailanman. So ito yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon, hindi namuhay ng naayon sa kanyang kalooban, at kaya napaka-importante rin talaga, mga kapatid, ng bautismo, no? Napaka-importante rin talaga niyan. Kailangan tayong bautismohan bilang isang pagsuko at pagsunod natin sa kanyang kalooban, no? Upang paghariin sa atin ang banal na espiritu. Sabi nga dito, titipunin niya ang kamalig ang trigo. So parang titipunin niya, so yung kamalig. So kumakatawan to sa makasalanan at hindi makasalanan, no? Ngunit ang ipa ay susunugin, no? Sa apoy na di namamatay kailanman. Ito yung mga hindi sumampalataya, hindi sumunod, hindi sa kanya nakaayon sa kanyang kalooban, di ba? Mga antichrist, no? Sila yun. Ito yung mga na parang mga ipa, sila itatapon, susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. So nakakatakot, di ba, mga kapatid, no? So hindi nagbibiro ang Biblia. Laging may consequence yung ating mga ginagawang kamalian, kasalanan, kasinungalingan, kayabangan, pagmamalaki sa sarili, pangangalunya, lahat ng uri ng kasalanan. Kapag tayo hindi natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, at hindi tayo nagbabautismo, no? Para tayo mga ipa na susunugin sa apoy na di mamamatay, at yan ang dapat nating iwasan, mga kapatid, ang impyerno, no? Believe it or not, maniwala ka man o hindi, nasa inyo, nasa tao na po yan, nasa inyo na po yan, no? Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, ngunit huwag naman natin gawin dito sa kasamaan, no? O sa mga, sabi nga, kung babasahin na pa natin ang Bible, huwag tayong makiayon, sabi Santiago, no? 4:4. Huwag tayong makiayon sa huwag tayong kaibiganin ang sanlibutan. Ang sino man kumakaibigan sa sanlibutan ay kinakaaway ng Diyos, no? Bakit? Kasi pag nakaayon ka sa sanlibutan ito, ano bang nilalaman ng sanlibutan? Mga pangangalunya, pagpatay, panloloko, pagsisinungaling, pakikiapid, pagnanakaw. So lahat, so lahat yan hindi yan pwede sa Panginoon. Kaya ganito ang sasapitin, na sila itatapon at susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Tinatawag nating impyerno, Hades, Sheol,
So, marami pong salamat mga kapatid. Sana po, nawa po ay hindi pa huli ang lahat para sa atin. Ang Panginoon Diyos, ang Biblia, ang Panginoon Kristo ay nag-offer ng buhay na walang hanggan. No? So, kailan po natin tatanggapin yan? Kapag po namatay na po tayo, kapag po may sakit na po tayo, yung haba-haba ng oras natin dito sa daigdig, doon ka pa lamang hihingi ng kabataran kapag nakaratay ka na. Diba? Tandaan po natin mga kapatid, wala na pong pagsisisi kapag po tayo ay namatay na. Wala na pong pagsisisi doon sa impyerno. Wala na pong pagsisisi na magaganap doon kapag tayo po ay nadedaw na dito sa sanlibutan. Kaya nga habang buhay pa tayo, may chance pa tayo magbalik loob sa Panginoon, gawin na natin. Kasi nakakatakot, grabe. Nakakatakot ang sasapitin ng mga taong ayaw kumilala sa Panginoon, ayaw sumampalataya. Hindi ko huwag tinatakot mga kapatid. Biblia po ang nagsasabi na sila susunugin sa apoy na di namamatay kailanman. Ito, sabi nga nung brother ko kung kaya mong tiisin yung lighter, itapat mo sa kadaliri mo. Kung kaya mong tiisin yun na hindi masunog o di ka masaktan, sige, gawin mo na lahat. Pero kung hindi mo kaya, ay how much more pag dun sa impyerno, kung buong katawan mo ay ilulublob dun sa mga kumukulong apoy at asupre na hindi mamamatay kailanman, na nakaparusahan sa lahat ng hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mahal tayo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon pa. Ganun pa man po, mga kapatid, nasa inyo pa rin po yan. Wala ho sa akin. Wala ho. Kung kayo nung tao, nasa inyo pa rin po ang inyong kaligtasan. So maraming salamat po, at sana po nawa po hinipo ng Diyos ang ating mga puso, hinipo ng Panginoon, nawa po pinatunan kayo sa pagbabasa ko at pagbabahagi ko. So maraming salamat. God bless you everyone. Keep safe. God bless you. Bye bye.